Galit na galit pala si Heather noon kay Marigold dahil naging kabit ito ng kanyang ama. Nang dahil sa kanyang matinding galit, inaway niya si Marigold at sinabunutan niya ito. Kaya nahulog si Marigold sa hagdan. Hindi naman tinulungan ni Vito si Marigold dahil ang sinabi sa kanya ni Heather na si Marigold ang unang umaway sa kanya, kaya hinayaan na lamang ni Vito si Marigold na mamatay. Nakauwi na si Tyrone sa kanilang bahay ni Iris at niyakap kaagad ni Iris ang kanyang asawa dahil nag-alala siya nito ng gusto nung nawawala ito. Kinabukasan, dinala naman ni Lily sa kanyang opisina si Camila dahil simula namatay si Lance, hindi na ito mapaiwan sa kanilang bahay. Nung nakita ni Tyrone si Camila, hiniram niya kaagad ang bata at dinala niya ito sa kanyang opisina. At doon na nga niyakap ni Tyrone ang kanyang anak. Sinabi na pala ni Jasmine sa kanya na si Camila ang kanilang anak at ipinaliwanag na din ni Jasmine kung paano napunta kanilang anak kay Lily at Lance. Habang si Sandro ipinaalam na nga niya kay Aster at Jasmine na may natagpuan na Indonesian national, tadtad ito ng balat pati ng mga kasamahan nito ay tinumba na rin. Sa investigasyon ni Pascual, sa resulta ng ballistics, lumalabas na parehong baril ang ginamit sa Indonesian national at sa pagbaril kay Jasmine noon. At ipinakita ni Sandro kay Jasmine ang resulta ng research ni Pascual na magka-partner sa negosyo sina Vito at ang Indonesian national. Humihingi ng pabor si Sandro kay Jasmine na bigyan pa siya nito ng konting panahon. Sisiguraduhin niyang makakuha sila ng mas solid na ebidensya. Ngunit kinakailangan na nga kumilos ni Jasmine dahil nauubusan na sila ng panahon. Nalagay na sa panganib ang buhay ni Mira, kaya kailangan na niyang gawin ito kahit sobrang delikado. Nagtanong si Sandro kay Aster kung hahayaan ba niya si Jasmine na ipain ang buhay nito sa mga Buenavides nang ganun-ganun lang. Pero mukhang pati si Aster ay sang-ayon na rin sa plano ni Jasmine. Samantala, nung aalis na sana si Jasmine papunta ng BSM, pinigilan naman siya ni Sandro at sinabi na nga ni Jasmine kay Sandro na tutulungan siya nito ni Tyrone. Nagalit naman si Sandro kay Jasmine dahil nagtitiwala ulit ito kay Tyrone at binabaliwala na lamang niya ang lahat ng ginawa ni Tyrone sa kanya at sa nangyari sa kanyang asawa at sa anak niya. Dito na nga sinabi ni Jasmine kay Sandro ang mga sinasabi sa kanya ni Tyrone na walang takot si Ivy noon na ilantad ang lahat ng mga nalalaman niya tungkol kay Vito. Huli ng lahat, nung nalaman ni Tyrone na ipapatiklop na ni Vito si Ivy. Binalaan ito ni Tyrone na huwag niyang ituloy ang kanyang pinaplano, ngunit ayaw talaga itong makinig. Si Vito ang nagpapatay kay Ivy at nadamay ang kanyang anak. Nagtanong si Sandro kay Jasmine, wala namang pananagutan si Tyrone kahit sa anak ni Aster. Ang sagot ni Jasmine, nagkakilala sina Tyrone at Marigold, pero walang alam si Tyrone sa nangyari kay Marigold. Kaya pinagalitan ulit ni Sandro si Jasmine dahil naniwala kagad si Jasmine sa mga sinasabi ni Tyrone na isa itong inosente at wala siyang kinalaman sa nangyari sa kanyang mag-ina at sa anak ni Aster. Pinagsabihan niya si Jasmine na huwag niyang susundin ang kanyang puso at gagamitin niya ang kanyang utak. Ngunit buo ng desisyon ni Jasmine, gagawin na niya ang kanyang pinaplano at nagtitiwala na ulit siya kay Tyrone nito. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik mga tagpo sa Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.